Naatake rin ba ng aphids ang inyong tanim? Hello mga ka-agri. Sa video na to, ituturo ko po sa inyo kung paano mapuksa ang aphids gamit ang mga bagay na makikita sa kusina. Coming up. Bago ko po ituro sa inyo yung pang-spray para sa aphids, short background lang tungkol sa aphids, kung paano siya umatake, ano yung mga epekto nito sa ating tanim. Pag yung tanim natin ay na-stress or mahina yung resistensya, yung panahon pabago-bago, dyan po umaatake yung mga aphids. Ano ba yung epekto ng aphids sa ating mga tanim? Una, mapipigilan po nito yung paglaki, mai-stand niya yung growth kasi talbos yung tinatamaan, yan yung growth point, humihinto po yung paglaki ng ating tanim. Mababansot siya, tapos masisira yung kanyang mga bunga, yung iba madideform, tapos hindi na rin siya magbubunga kasi sira na yung mga dahon niya, hindi siya makapagluto ng sarili niyang pagkain. May mga kakayahan po itong mga peste na to na maramdaman yung mga tanim na mahina, kaya yun po yung kanilang pinupuntirya. So ito po yung mga senyales na may mga aphids. Pag may nakita po kayong mga langgam sa inyong tanim, yan, posibleng nagsisimula na pong magkaroon ng pag-atake ng aphids. Pangalawa, pag yung mga dahon po nangulubot pailalim kasi kinakain nila yung mga katas ng dahon, kaya kukulubot yung mga dahon na yan. Itong mga aphids na to, yung mga ganitong klaseng peste, na ililipat po nila yung mga sakit sa ibang mga tanim. Halimbawa, itong dahon na to may sakit, tapos may mga aphids sa ilalim. Paglipat nila sa ibang tanim, nadadala po nila, na ikakalat nila yung virus. Ganun po ka-destructive itong mga aphids pag hindi natin agapan. Ito lang po yung mga ginamit ko na pang-spray. Makikita po ito sa ating mga kusina. Una, yung dishwashing liquid. Tapos, cooking oil. Kung meron kayong vegetable oil, pwede yon. Kung wala, yung regular na cooking oil, pwede na. Then, ito, baking soda. Yan. Ang piliin nyo po, baking soda, wag yung baking powder. Kasi yung baking powder, baking soda na may kahalo pang ibang ingredients. Pero itong baking soda, purely sodium bicarbonate. Yan. Tapos suka, yung white vinegar, tapos tubig, tsaka pang spray. So ano ba yung mga function nito? Itong dishwashing liquid, kaya niya pong kainin yung exoskeletal na mga insekto, lalo na po yung mga soft-bodied insects. Ganon din yung baking soda. Yan, dahan-dahan niya pong kakainin yung exoskeletal ng mga insekto. Maganda pa dito sa baking soda, nakakatulong siya para i-increase yung pH level. So hindi lang aphids, kasama na po dyan yung mga fungus tulad ng powdery mildew, tsaka ng mga blight, mga uri ng fungus na umaatake sa ating mga tanim. Then itong mantika o yung oil natin, yan po yung parang pinaka-binder para kumapit yung mga ingredients doon sa mga dahon. Tapos yung suka, kaya niya pong puksain agad-agad yung mga insekto, pati po yung mga langgam. Then yung tubig, pampa-extend lang para hindi ganun katapang yung ating mixture. Ang ginagawa po ng mga langgam na yan, nadala po nila yung mga itlog ng aphids papunta dun sa mga talbos. Hihintayin po nila yan mapisa. So pagka napisa na yan, ang mangyayari, kakainin naman ng mga aphids yung dahon, yung katas ng dahon, kaya nagkukulubot. Tapos habang kinakain po yan nila, binabantayan sila ng mga langgam laban sa ladybug. Kasi yung ladybug, yan yung kumakain dun sa mga aphids. Tapos itong mga aphids na to, nagpuproduce naman siya ng honeydew na pagkain ng langgam. So meron silang symbiotic relationship. Nagtutulungan silang dalawa para makapag-survive. So para makontrol natin yung mga aphids, kailangan makontrol din natin yung pagkalat ng langgam sa ating tanim. Ito po yung ilan sa mga tanim ko na tinamaan ng aphids dahil po sa pabago-bago ng panahon. Kanina nag-spray na po ako ng homemade insecticide. Ayan, patay na yung mga langgam, patay na rin yung mga aphids. So unahin natin makontrol yung langgam. Para sa langgam, ito po ang gagamitin natin. Yung puting suka, puro lang po yan, ilalagay nyo sa sprayer.
mga 100 ml para hindi naman masayang. Tapos mga 5 to 10 drops ng dishwashing liquid. Puro walang tubig. Ganun katapang yung kailangan natin para mapuksa yung mga langgam. Pero itong mixture na to, hindi pwede siyang ipang spray sa dahon or sa mga tanim. Kailangan po langgam lang ang ma-spray natin. So kapag ka nasa dahon, halimbawa nandyan yung mga langgam, ipagpag nyo lang yung puno para malaglag dun sa lupa. Saka nyo po siya sprayan. Kasi pag in-spray nyo po yan direkta sa dahon, ang mangyayari malalanta yung inyong tanim. Yung para sa aphids naman, ito yung kailangan natin. Dishwashing liquid, baking soda, yung ating oil, tsaka yung tubig. So, ang kailangan natin dito, 1 teaspoon ng bawat ingredient sa 1 litrong tubig. So, lalagay nyo lang yung baking soda, mga 1 teaspoon. In-estimate ko lang siya. Tapos, yung dishwashing liquid. 1 teaspoon din. Tapos, yung ating oil. Yung mga nakita po ko na hinahaluan din nila ng suka, 1 teaspoon din. So, na-try ko siya kanina, pero medyo matapang ito. Pero kinuntian ko lang yung suka. So, medyo matapang siya. So, take the risk na lang kung lalagyan nyo siya ng suka kasi maaaring malanta yung mga dahon. Pero, na-try po namin dati, kahit matapang, kahit malanta yung dahon, after a week or 2, yan, tutubuan siya ng panibagong dahon. Nakaka-recover yung mga tanim. Papakita ko sa inyo yung inisprayan ng kapitbahay namin. Tinuruan ko siya na mag-spray ng suka tsaka ng dishwashing liquid. Ang ginawa niya, pinisprayan niya pati dahon. Nalanta pero after nun tumubo yung bagong dahon. Naka-recover yung kanyang mga talong. So yan po yung mga talong ng kapitbahay na inisprayan nila ng suka. Noong una, nalanta. Pero nung tumubo, ayan o, maganda na siya ulit. Haluin nyo lang po para maghalo yung mga nilagay natin na ingredients. Then, isalin nyo na po dun sa inyong sprayer. So, para malaman nyo po kung sobrang tapang yung inyong nagawang mixture, i-spray nyo po muna sa ilang pirasong dahon. Tapos, iwanan nyo ng mga ilang minuto, 5 to 15 minutes. Pag nakita nyo pong nalanta yung mga dahon, ibig sabihin, matapang yung nagawa nyo mixture. Pwede nyo pang dagdagan ng tubig. Kasi minsan po yung mga dishwashing liquid ay concentrated. So, maaring matapang po yung nagawa nyo pang spray. Pero kung wala siyang reaksyon, walang epekto sa dahon, pwede nyo nang ipang spray sa inyong tanim. Tapos, ang pag-spray po nito ay dapat hapon. Yung wala ng araw para hindi po uminit at hindi malanta yung mga dahon. Yan. Ito, sinamahan ko ng suka. Yan, nag-take na ako ng risk kasi talagang hindi makasurvive yung mga tanim dahil sa pabalik-balik na pag-atake ng mga aphids. Ayan o. Patay agad yung mga langgam. Yung isa pang natural na paraan ay yung pag-create natin ng flower garden, mga bulaklak na mag-attract po ng mga predator ng aphids tulad ng ladybug. So yung tanim na nakakapag-attract ng ladybug yung marigold. So pagka maraming ladybug sa inyong garden, kakainin nila yung aphids. Pero pag konti lang yung ladybug, kaya siyang itaboy ng mga langgam. Kaya hindi ganun ka-effective yung pagkain niya. Pero mas maganda paramihin natin yung mga predator na aphids. More flowers, more marigold. Kung sa tingin niyo po nakatulong information na to, palike naman. And sana po tulungan niyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!